So, magandang umaga, mga kapatid. Pwede mo po. Maraming salamat. Bago pa mo po, kung bang ayasin yung inyong upuan at ang inyong sarili para sa ating talakayan. So, tatalakayin natin ngayon ang pagunlad ng kreatibidad sa pagsayaw, pagtutok sa TikTok dancing. Layunin, may ipakita ang kanilang kasanayan sa paggawa ng kakaibang sayaw, maunawaan ang konsepto at matutunan ang tamang pasunod ng mga hakbang. At bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, may hinanda akong aktibidades para sa iyo. Ito ay ilan lamang sa mga mobile apps na ginagamit natin at kailangan mo itong tukuyin kung ano sila. So, ang una, Hindi po ako pamilyar. pero ano po yung idea niyo? Sa palagay ko po, yan ay yung uso ngayon, yung Yung TikTok. TikTok? Tama. Ang pangalawa naman, Yan ay ang pangatlo, ginagamit na rin ito. Tayo ay okay po, yung CapCut. so very good. So, mahusay ngayon. Sa TikTok, ang modernong platform ng sining, maaaring ipakita ang kreatibidad at talento sa pamamagitan ng video clip na kasama ang pagsayaw sa iba't ibang galaw at musika. Ito'y nagbibigay daan para sa mas maraming tao na ipakita ang kanilang husay sa pagsayaw nang pinadali ang proseso sa pagbuo ng masayaw at pagsusuri ng mga sining. At meron tayong mga hakbang sa paghahanda sa pagsayaw ng TikTok. Ang una ay pamilihang tamang TikTok dance challenge. So, kailangan mo pumili ng TikTok dance na kaya mong sayawin later. Bibigyan kita ng panahon na ikaw ang sasayawin mo ang pipiliin mong TikTok. Pangalawa ay pag-aaral ng hakbang, syempre, importante. Pangatlo, pagsasanay. Practice makes perfect. Paggamit ng props, kung ang TikTok dance ay gumagamit ng props. Pamamahinga, bago mag-record ng final na video, magpahinga ng maayos at nagkaroon ng sariwang kaisipan at katawan. Mahusay na lighting, siguraduhin na maganda ang lighting sa lugar kung saan ka magre-record. Pagpili ng tamang outfit. So, kailangan mo talagang maging comfortable sa iyong susuotin para mas maganda sa paningin ng iba. At tamang action sa camera. Alamin ang tamang anggulo at action sa harap ng camera. At ang sunod naman ay sa pamamagitan ng pag-ayos ng paghahanda, magiging handa ka para sa pagsayaw ng TikTok dance challenge at magkaroon ka ng magandang performance na maaring ipagmalaki. So dahil natapos na tayo sa mga hakbang sa pagsayaw ng TikTok, sa aktibidad na ito, bawat mag-aral ay magtutuon ng pansin sa kanilang sarili pagsasayaw sa pamamagitan ng TikTok. So, bibigyan dito ng pagkakataon na pumili ng isang TikTok dance kung saan ka mas komportable na sayawin at tuturuin din kita sa mga steps o hakbang para matutunan mo ang mga steps. So, hinahan ba? So, pwede mong gamitin ang laptop para pumili ng mga musika. Go. Yeah pa. Yes. Kailangan po ba uso? Ay, kahit ano. Ito na lang po. Sige, go. Ay, wag mo na. So, ngayon, tuturuan kita sa mga steps at mga hakbang para matutunan mo ang sayo na yan. So, follow lang tayo sa video, ma'am. So, ngayon, bibigyan kita ng 5 minuto para mag-practice. Hindi pa. Kapunta ko. Sir, good. So, ngayon, okay ka na ba? Or alam mo na ba ang mga steps? Sige, pwede ka nang umupo ulit.
kinakabahan ako. So, ang napili mo ay if it's love, loving that you want. So, ang pinakamahusay at pinakaibang pagsayaw ay bibigyan ng pakilala bilang tagumpay na aktibidad. Sa parang ito, layunin ang aktibidad na ito na magbigay diin sa kasanayan at kreatibidad ng bawat mag-aaral sa pagsayaw gamit ang TikTok. So, ang pagunlad ng kreatibidad sa pagsayaw, particular sa platform ng TikTok dance, ay nagpapakita ng mas malawak pagtanggap sa iba't ibang estilo, teknik at kultura ng pagsasayaw. Ito ay nagbibigay daan para sa mas maraming tao na may pakita ang kanilang talento sa pagsayaw sa pamamagitan ng mga ikling video clips. Sa TikTok, ang mga masayawero ay nagtataglay ng kakaibang marka at nagbibigay inspirasyon sa larangan ng sining. So, ang ating evaluasyon ay ang mag-aaral ay kailangan magsulat ng sanaysay kung sa live. Play. Dito na, next dito. Play. So ngayon, bago tayo dumako sa ating evaluasyon, di ba binigyan kita ng 5 minuto kanina para practicein at kusayan ang mga steps. Para ipahagi sa harapan namin yung napiling TikTok dance. So ready ka na ba? So go. You want... Teka lang. Teka lang. Sige. So, maghinda ka Okay lang na. po ba kahit hindi magaling? Yes. Sasabay na lang kita. Sige po. So 1, 2, 3, go. Ayun na, tama na. So maraming salamat. Mari ka nang umupo muli. Bakit? Nakakahiya. Nakakahiya. Sige lang. Bagay lang yun ang ating buhay. Ganun. Play. Sa aktibidades na iyong ginawa, ano ang iyong masasabi o ang iyong feelings na nakasayaw ka sa harap ng tao, sa maraming tao? Sa katunayan po, nakakahiya talaga siya. Nakakahiya talaga siya. Ngunit, alam naman natin na isang magandang karanasan ang sumayaw sa harap ng maraming tao. Kaya, hindi ko siya iti-take as a bad na experience, kundi isang magandang experience na maari ko bang siguro kapulutan ng aral. Masasabi mo bang nabubuhos ang iyong confidence o sa pagsasayaw ng TikTok? Oo, lalo na kapag marami yung so, yung gano'n, yung marami sabi na, galing sumayaw, ganito ganyan, yung mga ganun ng mga bagay. Para sa iyo, yung ano ang masasabi mo kung talagang susundin natin ang mga hakbang sa pagsayaw ng TikTok? Ah, okay po. Ay hindi nakakatulong ba ang mga hakbang? Opo, malaking tulong talaga yung mga hakbang para mapadali yung gagawin natin ng mga bagay-bagay. Hindi lang sa TikTok, kundi para na rin sa lahat ng aspekto ng buhay. So maraming salamat, mari ka nang umupo muli. So ngayon ay ang pagunlad ng kreatibidad sa sayaw, particular sa platform ng TikTok dancing, ay nagpapakita ng mas malawak pagtanggap sa iba't ibang estilo, teknik at kultura ng pagsayaw nito. Nagbibigay daan para sa mas maraming tao na mapakita ka ng kreatibidad at talento sa pagsayaw na sa mamagitan ng maikling video clips. So ngayon, dahil tapos na tayo sa ating formal na talakayan at sa ating aktibidades kanina na pagsasayaw, ay bibigyan kita ng evaluasyon na kung saan kailangan mong sumulat ukol sa kanilang sumulat ng sanaysay ukol sa karanasan mo sa pag-aaral ng TikTok dancing at inaasahan ang kanilang mga obserbasyon, natutunan at personal na refleksyon tungkol sa kreatibidad sa pagsayaw at sa pagsayaw. So, di ba na ito sa live? Play. Go. So, handa ka na bang sumulat ng sanaysay tungkol sa pag-aaral ng TikTok dancing at sa mga hakbang? Opo. Kung ready ka na, maaari kang kumuha ng ballpen at papel para isulat ang iyong sanaysay.
pwede mo bang ibahagi sa amin kung anong yung sulat na sanaysay tungkol sa pagsayaw ng TikTok? So, yung nasulat ko, ito yung sanaysay ko. Marami akong natutunan. Noon, hindi talaga ako sumasayaw kasi nakakahiya. Ngunit ngayon ay confident na ako. At saka, masaya pala sa pakiramdam ang sumasayaw. Napupoost yung confidence mo. At saka, sa pagsunod naman sa hakbang, magtutulong siya hindi lamang sa ganitong aspeto, kundi pati na rin sa ibang aspeto ng buhay. So maraming salamat po. So, ang pagiging kreatibo at pagiging ekspresibo ay lumalabas sa personal na estilo kung saan maaaring pagtagpuin ang iba't ibang teknik, gala at kultura ng pagsasayaw. Sa ganitong paraan, ang bawat sayawerong nagpapakita ng kanyang kreatibidad ay nagtataglay ng kakaibang marka at nagbibigay ng inspirasyon sa larangan ng sining. So dahil natapos na tayo sa formal na talakayan sa at pagsasayaw ng TikTok, sa ating aktibidades at sa ating evaluasyon ay magbibigay ako ng isang takdang aralin. Maaari mong hilingin sa mga mag-aaral na pumili ng isang TikTok dance trend o pag-aaralin ito gawing simpleng presentasyon sa klase. Muli, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na kung saan kailangan nyo ring muling pumili ng isang TikTok dance trend para sayawin sa harap ng klase. Ang aktibidades na binigay ko kanina ay parang exercise lamang iyon, practice lamang iyon. So, yun lamang, wala ka bang katanungan sa ating talakayan? Wala po bang limit yung sound? Ay wala po, kahit ilang minuto. Okay po. So, okay na ba tayo? Opo. So, maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kang natutunan sa ating klase ngayon. Maraming salamat.